doon mas i-build yung foundation ng ano tawag sa constitution natin. So, di ba, may mga yung konkon na doon in-establish pa yung mga iba't ibang mga batas para mas ma-build yung foundation sa pagiging isang democracy ng isang bansa. Then, next is the consolidation of democracy. So, ito na yung para, so, di ba kung sinabi natin consolidated, yung different data, gagawin natin siya into firm, into one decision para ma-build nga yung democracy na ito. Next is so first stage na democratization, it will, hindi porket nagkakaroon ng outrage na protest para maging isang yung pang non-democratic into democratic system, hindi siya nag-guarantee na kapag na-reach na yung first stage, mag-a-arrive siya sa second stage. So, ibig sabihin, hindi siya sure, hindi siya stable na magpo-proceed. Next is, yun nga, the quality of democracy doesn't guarantee its consolidation. So, yung establishment ng non-democracies can break down, so two can establish democracies. Ayan. So, the breakdown of non-democratic system, ayun nga, yung una yung process. So, una, slow liberalization. So, ibig sabihin, yun nga, step by step, followed by, ayun, yung first stage, o yung tinatawag ng preparatory stage, ayon kay Dunbar Trusto. So, yung label na yun, ito yung magkakapture sa idea ng disintegration of democracy makes the emergence of democracy possible. So, bibigyan siya ng way para maging democratic. So, ayan, may two kinds ng kung paano nagkakaroon ng transition into democratization. Yung tinatawag natin transition from above. So ito, sasama ko na ito, itong transition from above, nagpumula siya sa leader. Kumbaga, it's his or her decision na mag-transfer into democracy. Halimbawa, ang kanilang authoritarianism. So, it's the leader, yung pinakapinuno. More on, ito ay mas peaceful kesa sa transitions from below. So, transitions from below, ito yung nangyari dito sa people power. Yung outrage ay nangyari mula sa mga tao, pataas, papunta sa mga pinuno. So, nagagets ba kung ano yung pinagkaiba ng transitions from above and transitions from below sa democratization? So, ganun lang yung nangyayari doon. Nasabi din dito na the old unang fully control the process. Ito naman yung yung kung meron transitions from above and transitions from below, parang may pinaka-neutral side, may pinaka-middle ground. Ito yung middle category kung saan may transaction dito between the ruler and doon sa people. So, it protects the results from retribution following the establishment of the democracy. So, this is the story of the new democratization of post-apartheid South Africa. So, alam naman natin na during merong apartheid system, parang there's katulad mo sa Indian system, sa caste system, yung apartheid system. Na first South African president ay kung familiar kayo kay Nelson Mandela. So, yun yung pinaka-example dito. So, next naman sa second stage ay yung establishment of democracy. So, ito na yung mga institutional framework for sa constitution na to. And yun, it adopts the new constitution, open in a national referendum. So, yun yung nangyari dito sa Pilipinas. So, because of the importance of the choices and decisions, and its made during this week of democratization, Roscoe's will takes the second stage. Kung una ay preparation stage, the preparatory stage, itong second stage yung tinatawag natin na decision stage. Ano na yung mga bagay na kailangan i-include para mas maging solid yung foundation ng democratization. Next is the position of ito na. Kasi di ba from non-democratic, di ba pag non-democratic, limited yung interaction ng mga tao. When it turns into democratic, nagkakaroon na ng mas freedom, mas right, lalo na sa pagboto, yung mga tao. So dito na pumapasok yung first past the post electoral arrangement by certain local but ayun to, parang yung isang pasal, hindi siya fitted sa isang country. Kung okay dito, hindi ibig sabihin okay dito, ay okay din sa isang country na to. So as a result, those designing a new constitution
ideally not only look at examples of other democratic systems. So, yun. Isa sa kino-consider, hindi porket naging successful dito, ay magiging successful na din dito. Yung parang yung example ko nila ni Doc Mish dun sa protest na kakawig na nangyari dito sa Pilipinas, na akala nila magiging ganun yung same result, pero yung naging result sa kanila, it become disastrous, madami mga namatay. So, yun lang.